Eto, sunod, mga kababayan. Ano yung sunod, mga kababayan? Eto po. Ha? Patungkol po ito kay Bato de la Rosa. Nako. Bakit? Ano yan, Kent? Ano yan kay Bato? Ha? Ano yung kay Bato? Nahuli na ba siya? Hala, balita ko mga kababayan. Oo. Hindi, ganito po mga kababayan. Ang staff po ni Bato de la Rosa, nagtanim ng puno sa gitna ng parking lot. Natatawa po ako mga kababayan noong napanood ko ang balita na ang staff ni Bato ay nagtanim ng puno sa gitna ng parking lot. Ito po mga kababayan, basahin nyo po sa People's Tonight po yan ang galing. People's Tonight. Mga kababayan, lugi po ang taong bayan kay Bato. Sinahuran ka, may allowance ka, tapos buong angkan mo pa yung staff mo na sinahuran din mula sa tax ng taong bayan. Tapos nagtatago ka. Tapos utusan mo yung staff mo magtanim ng isang puno sa parking lot. Anong mapakinabangan ng tao dyan? Anong mapapala namin dyan, Bato? Sumahod ka mula sa tax namin, sa pinagpaguran at pinaghirapan namin, sa pang-araw-araw naming pagtatrabaho. Tapos, di ba? Di ba, mga kababayan? Tapos makikita mo, nagtatanim ng puno sa gitna ng parking lot. Anong benepisyong makuha ng tao niyan? Sige nga, kung tutubo yung puno na yan, di magbibiya ka ng simento dyan. Aangat yan. Ito po mga kababayan, basahin ko. Nakiisa ang opisina ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa isang tree planting activity kung saan itinanim ang kaisa-isang sapling na puno ng balitbitan sa gitna ng Senate Parking Annex nitong Lunes. Nakiisa sa tree planting. Pag sinabi nating tree planting, marami yan. Maraming taniman. Maraming itatanim. Pero mga kababayan, ayon po sa People's Tonight Post, nakiisa ang opisina ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa isang tree planting activity. Wow! Tree planting activity. Di ba mga kababayan? Kita mo yan? Tree planting activity. Tapos, kung saan itinanim ang kaisa-isang sapling ng puno ng balitbitan. Putang ina. Ay, nako. Diyos ko. Oh my God. Putang ina nyo, mga DDS. Ito ba yung klaseng senador iboto ninyo? Magtatago, tapos sahod galing sa tax ninyo, sahod niya, tapos yung buong angkan ginawang staff sa Senado. Tapos magtatanim ng kaisa-isang puno, tapos ilalagay sa caption na nakiisa sa tree planting activity. Sa bagay, nakiisa nga lang naman, nakiisang tanim. Biruin mo yan. Ulitin ko basahin ko mga kababayan. Iniisip kong mabuti. Paano sinabi na nakiisa? Sa bagay, kahit nakiisa, isang puno, okay na yun, acceptable na yun. Mga kababayan, mahirap talaga. Sa totoo lang, pamiluso po ito Piluso po itong paggawa ng programa ni Bato. Porkit tree planting activity, nakiisa na sila kasi nakatanim ng isang puno. Nakiisa. So, ibig sabihin mga kababayan, okay na yon. At least nakatanim. Nakiisa ang opisina ni Senator Bato de la Rosa sa isang tree planting activity kung saan itinanim ang kaisang sapling ng puno ng balitbitan sa gitna ng Senate parking. Putangin na naman mo. Okay lang sana kung agarwood yan or lapnisan para habang lumalaki yan, mangangamoy babango yung parking ng Senado Pero biruin mo, sa gitna pa mismo ng parking, diyan ka nagtanim ng puno.
Do you think mabubuhay yan? Sa gitna ng initan, parking lot yan eh. Apakainit, walang bubong. Di ba? Lugi ang tao. Lugi. Senator Bato, lugi ang taong bayan sa'yo. Kalaki-laki ng allowance mo, kalaki-laki ng sahod mo. Tapos magtanim ka, puno, isa lang. Tapos pagkatapos mong magtanim, okay lang sana kung ikaw nagtanim, stop mo pa inutusan mo, di ba? Pareho lang kayo ni Sara. Tinatawag yung sarili na vice president pero nag-duty sa dahig. Oo. Tapos inasa sa staff lahat ng gawain. Totoo yan. Itong mga DDS, politician, ganyan ang sakit nila. Si Sara ngayon nasa dahig. Nagpakasarap sa buhay, sa lamig. Tapos yung mga staff niya ang gumagawa sa trabaho niya. Tapos sabihin niya ang sarili niya, I am a vice president. Kita ninyo? Vice president ako, akin na to. Hindi na ako bababa, akin na to forever. Yeah? Biruin mo yan, Vice President ka ng Pilipinas, pero nasa dahig ka, tapos yung nagtatrabaho yung mga staff mo. Parang si Bato, senador ka ng Pilipinas, tapos naki-tree planting activity, tapos staff mo ang nagtanim, hindi ikaw, tapos ikaw sinasahuran. Andun ka sa bundok nagtatago. Di ba? Biruin mo yan, nakiisa sa kaisa-isahang puno ng sapling ng puno ng balitbitan. Di ba? Kita nyo yan. Anong mapapala namin dyan sa isang puno na yan ba to? Hindi pa nga natin sure yan kung tutubo yan. Nasa gitna ng parking lot yan, pakainit ng panahon na yan. Baka nga ngayon pagpuntahan natin, wala ng dahon yan eh. Di ba? Baka nga pagpuntahan natin yan ngayon, mga kababayan, sino po yung pupunta ng Senate, ng Senado? Minsan pupunta ako ng Senado, bibisitahin ko yung mga friend ko dyan na senador. Tapos titignan ko yung tinanim ni Bato na kahoy, kung may dahon pa ba. Kasi actually, 1 linggong nakalipas na yata to eh. Di ba? Ay, Diyos ko naman, mga kababayan. Kawawa ang taong bayan, wala kaming wala kaming sabi nga ng Ilonggo, wala kami, good me, maasi-asi sa inyo, good. Good, din tawon, mga kababayan, di poga, lintian, animal pisting yawa, wala kaming maasi-asi to. Ay, naku to, grabe, gito, oy. Giboto ka ng taong bayan to, para magserbisyo ka sa tao to. Pero nagtago ka to, tapos inutusan mo, stop mo to, magtanim ng puno to, tapos pagka tumubo yung puno to, hati-hatiin namin yung sanganan to, gawin namin panggatong to. Okay lang sana to, kung puno ng agarwood yan to, kasi isang sangan yan to, gawing perfume. Puno ng balitbitan. Kaisa-isang puno ng balitbitan. Di po gato, ano ba pala namin yan to? Siyempre makinabang yan to. Yun lang po mga senador mag-garahe dyan to kung tutubo man yan. Kasi sila lang na nagpa-park dyan. Anong makukuha namin? Ever since, hindi nga kami makapasok sa parking lot na yan kaya hindi naman kami stop dyan. Di ba? Biruin mo, nagtanim ka ng puno sa loob pa ng gwardyadong lugar. So, pag tumubo, yan ba to? Paano mapakinabangan ng tao yan? Do you think nagtanim ka ng isang puno, pag binaha ang Senado, kayang sipsipin ng puno yung tubig dyan? Patang ina, Patang ina, di ba? Kita mo yan, Nagtanim ng puno sa gitna ng parking lot ng Senado. So, sino makinabang yan? Yung mga senador? Paano kaming tao? Paano kaming mga mamayan? Nako, okay lang sana kung nagtanim ka ng puno ng rambutan para pag magbunga yan, maraming makikinabang. Nagtanim ka ng puno ng balitbitan. Titiran lang ng higad yan po. Tangina, lalaki lang sa ganyan, mabagsakan pa yung sasakyan nakapark dyan, sira pa.
Sagaba lang sa parking yan. Isang liko ka na nga lang sana, mabunggo mo pa yung dulo na magasgas pa yung sasakyan mo po. Tangin, nagagastos ka pa. Di ba? Totoo yan, mga kababayan. Nagtanim ka ng puno. Tapos, yung puno nasa gitna ng guarded place sa loob ng Senado. Tapos pag tumubo yung puno na yan, paano mapakinabangan ng tao yan? Lugi kami sa'yo ba to? Dipuga ka? Pero issue lang yung puno mo. Hindi pa nga natin sure yan kung ngayon may dahon na yan o baka nga pagtingin namin yan, tuyo na yan, puno na yan. Ay, nakulintian ba? Bilatibay, pisting, yawa, gid ba to? Ay, ambot sa imo ba to, oy? Kapoy naman ko huna ba to? Sakit na kaya kung ulo ba to, oy? O kung sao na mo pag-intindi. Niingon pa naman na nga, si Bato daw naintindihan daw ng taong bayan kahit hindi pumasok. Uy Bato, wag magpakapal na mukha makapal na nga yung pisngi mo, makapal na nga yung taba mo. Tapos sasabihin mo naintindihan ka namin nang hindi ka pumapasok. Tangina mo Bato, ako dati nagtrabaho ako sa fast food. 3 araw absent, awol agad. Ikaw putang ina mo, 2 buwan ka nang wala, sumasahod ka pa. Tapos sasabihin mo naintindihan ka namin, tangina mo, guni-guni mo lang yan. Diba? Saan ka nakakita? Nagtrabaho kami dati sa grocery store. 3 araw lang kami wala. Hinihingian kami agad ng medical record. Pag hindi ka nakapresent, awol ka. Samantalang ikaw, 2 buwan ka nang wala, putang ina mo. Tapos sasabihin mo, naintindihan ka ng taong bayan. Kapal ng mukha mo. Kalaki-laki na ng katawan mo, wala kang kwenta. Totoo yan, mga kababayan. Nagtrabaho ako ng 7-Eleven noon. 3 araw, kahit hindi maka-duty, anong sasabihin ng manager, asaan mo yung medical record mo? Pag wala ka na, awol kita. Pero si Bato, putang ina, 2 buwan. Sumasahod pa rin, tapos sasabihin sa statement ng kanyang opisina, naiintindihan daw ng taong bayan, kahit bakit wala. Di ba? Naiintindihan daw ng taong bayan kung bakit hindi pumapasok si Bato. Intindihin namin na nagtago ka kasi takot ka maaresto? Kasalanan mo yan bakit kasi nagpatukhang-tukhang kayo noon na hindi naman maayos? Wrong implementation naman yung tukhang-tukhang ninyo para maprotektahan lang yung mga negosyo ng amo mo. Para ipatumba ninyo yung mga kakumpetensya yung pagbibenta ng shabu. Yan lang ang dahilan nila Alam nyo, nung panahon ni Bato, sa tukhang-tukhang na yan, yung mga tinukhang nila, yun yung mga dealer, mga pusher ng kalaban nilang nagbibenta ng shabu. Para kapag naubos lahat ng kalaban nila, sa black market, yung shabu lang nila ang mag-i-spread sa bansa. Ganun ang style nila, mga kababayan. Hindi po na sabi, 3 to 6 months, ubos ang droga, putang ina. Yung pinatay nung panahon ni Digong, yung mga kakumpetensya nila sa droga. Ngayon, pag namatay lahat ng kakumpetensya nila, o yung droga ni Michael Yang ang lalaganap sa buong Pilipinas. Wala na silang kompetensya, wala na silang kalaban. Kaya nga pinatay nila si Paruhinog Kasi bakit? Yung kay Paruhinog, galing Taiwan yun. Yung droga niya galing Taiwan. Yung kay Digong galing China kay Michael Yang. Kaya ang ginawa, pinatumba lahat ang kalaban nila kakumpetensya sa droga para ang droga nila ang mag-supply. Wala na si Paruhinog, patay na. Wala na silang kakumpetensya sa black market. Diba? Yun po yun, mga kababayan. Totoo yan. Biruin mo, nagpanukala ka ng war on drugs tapos ni isang drug lord sa Metro Manila, wala kang naipatumba? Ano yun? Tapos sa Caloocan ang pinakamaraming namatay? Tapos ni isang drug lord sa Caloocan, wala kang napatumba? Paano mo sasabihin maubos ang droga kung ang drug lord buhay? Sige nga, sinong ginawa mong tanga, Duterte? 3 to 6 months kapag ako nanalo, papatayin ko kayo, ubusin ko droga at kriminalidad sa Pilipinas. Paano maubos ang kriminalidad kung ikaw mismo mag-utos, ipapatay mo yung mga adik di umano? Diba? Kita ninyo? So yun po yun, mga kababayan, yung ating reaksyon sa mga oras na ito. Diba? Yung tanim aabot ng Pasko, lagyan ng Christmas light, hindi pa rin makauwi.
Which is kasusyo nila. Di ba, Ma'am Clarita R? Oh, kaya nga baguhin ang sistema ng gobyerno, sarap buhay ng gobyerno opisyal, lalo ng mga elected official. Kaya nga, Sir Mario, Ambat, ganito lang yan. Kung sana ang gobyerno natin ay gayahin ang estilo ng Singapore, putang ina, lahat ng tao milyonaryo. Kung gayahin lang ang sistema ng Singapore. Wala kang makita doon na lumabag sa batas kasi kada labag sa batas, bitay. Ha? Ganun po yun, mga kababayan. Sana gayahin ng gobyerno ng Pilipinas ang sistema ng Singapore. Kasi maganda po. Mayaman ang Pilipinas, Diyos ko naman, sinong nagsabing hindi mayaman? Kung ang Singapore nga walang ilog, walang palayan, walang bundok, nagkaroon sila ng yaman, tayo halos lahat nandito. Oh, anong meron sa atin? Halos lahat ng minerales nasa atin. Kung ang wala lang sa atin diamonds. Andares minerales nandito. Meron tayong langis, meron tayong ilog, meron tayong bundok, meron tayong palayan. Meron tayong mga minahan. Tignan nyo yung ibang bansa. Ang Japan nga, tignan nyo ang Japan. Anong minerales ng Japan? 'Di ba? Pinaka-corrupt talaga ang politiko natin. Kaya nga mamulay. Sa totoo lang, ay nako, may aswang na nakapasok. Sir Benji, oy, may galab shoutout. Hayaan mo yan, Sir Benji, yung aswang na yan. Oo, baka mamaya, pag binaha yan, lilipad yan. Pero ako nagpapasalamat ako sa mga kaibigan kong aswang kasi nga in case na magbagyo sa kanila or magbaha, hindi po sila apektado. Bakit? Kasi kung merong mahaba-habang puno, sasabit lang yan, lilipad lang yan, sa hawak lang yan sila eh. Diba? Pag natapos yung baha, saka sila bababa, diba? Buti nga, yung may kaibigan natin mga aswang dyan, mag-ingat kayo palagi, at least hindi kayo maapektuhan ng baha. Kasi pag binaha kayo dyan, kung meron mang mataas-taas na puno, pwede naman kayong kumapyot doon eh. Kahit maglilipad ka lang ganun, magiging manananggal ka bigla, hawak ka lang dyan, wag lang humangin ng malakas, baka tatangayin ka. Ay, nako. Oo, di ba, Ma'am Josie Tango, yung tubig nila galing Malaysia, ng Singapore. Tayo, kumpleto tayo lahat. Meron nga tayong mga ilog tinataihan lang, pinapaliguan ng kalabaw minsan naglaba ka sa baba, sa taas may natae. Sir Benji at ng Siri Sapor, hello po, and kay Ma'am Alma Kauli, hello po. Mami Natividad, Ma'am Clarita R, Sir Kendry, and kay Marawit Vlog, ayan, may galab shoutout po, Ma'am Light, ayan, Ma'am Teresita Baer, and sa lahat po na nandyan. De La Cruz Teresa, hello po, and kay White Shadow, ayan. So, yun lang po mga kababayan, yung ating content sa mga oras na ito. So, maraming salamat. Hindi ko po kayo maisa-isa. Mag-iingat po kayo palagi. God bless. Thank you. And bye-bye. Kita-kits po tayo sa sunod, mga kababayan. God bless. Bye-bye.